Okay, kumusta mga good vibes? Another video this time, panibagong review tayo. Itong bike na to, pinampasok ko ng ilang araw and nagstay din sa akin ng mga almost 1 month na rin. Nakita nyo na rin to sa channel na to dati, pero ngayon mas spec'd out na siya. Ito yung ibang version niya. This is the ADO A20XE, yung Bike Project Manila version, the G-Drive 2.0. Here it is. With the success of the ADO e-bikes coming into the Philippine market this couple of years, comes this custom-built model na talagang head-turner sa daan. This is the custom-built ADO A20XE by Bike Project Manila in collaboration with Electrified. Na-review na natin yung ADO A20XE sa channel na to. Generally impressive with a few quirks, tatalakayin uli natin dito. For the specifications, it's the same 20-inch wheels with 1.95 tires. May slight modifications naman sa drivetrain. It still has that 350-watt brushless motor, capable of going up to 39 km/h. Magdedepende rin sa weight ng rider. Hindi ko pa natatry ma-reach yung ganong speed na ito on full charge, pero usually nasa 35 to 36 km/h pag sinasagad ko. Usually naabutan na ako ng traffic or tapos na yung kailangan puntahan, kaya hindi ko pa ma-reach yung ganong kahaba. Siguro pag longer stretch, possible pa. More than enough for city cruising and commutes to and from school or work. 36 volts, 10 amp hours, about 40 kilometers yung range. If less than 20 kilometers yung biyahe mo, safe ka na sa balikan. Pansin ko dito yung torque. Para sa 350 watts, quite decent. Nakatulong yung G-Drive na cadence sensor nito para mas efficient sa pag-deliver ng power. Storage, doon kailangan ng effort since matigas yung hinge sa gitna. Kailangan i-muscle mo talaga, and that 25 kg weight adds to that. Pagdating naman sa presyo, SRP is 55,000. Kung magpapamodify kina Bike Project Manila or other services, magdedepende sa coverage ng work, mga papalitan, and of course, the labor. Okay, sa interface nitong screen niya, parehong-pareho lang din ng ADO A20XE na na-feature ko dati sa channel. So, mangyayari, pag i-on mo siya, ito lang, yung sa gitna. Yan. Okay, so makikita mo na rito yung display. So, ito yung speed and then yung battery. And ayun, wala pa siyang voltmeter. So sa level 1, ang nangyayari dito, meron siyang pedal assist. So pag binike mo siya, mafe-feel mo kagad na meron siyang tulak. So that's from level 1 to level 3. Pero wala pa siyang self-throttle. Yan, ma-activate yung self-throttle pag sa levels 4 and level 5. Yan, and right now we have a battery indicator here. So naka 3 bars na siya. Ang range nito umaabot ng around 40 kilometers. And yung speed niya umaabot ng 35 to 36 km/h. Medyo matigas yung preno niya. This is a Zoom na disc brakes. So one finger braking medyo struggle. So kailangan mga 2-3 mga daliri. Yan. Pagdating naman sa kapit, no problem at all. This is very reliable, especially sa mga urban rides, city rides. This is more than enough. Pwede kayo mag-upgrade according to your preference, but as stock, to me, I will keep it as it is. Wala siyang brake light, pero meron siyang 2 reflectors. So ang unang reflector yung nandito sa fender, itong bilog, and then dito sa may carrier. Okay, sa pag-fold, ito yung kinaganda rito, yung portability niya. Sobrang laking tulong if you're living in a condominium, apartment, or you live in a small room. Sobrang spacious niya. Ngayon ang challenge dito is yung hinge, medyo tight siya. So kailangan may konting struggle pagdating sa pag-fold nito. Pero once na fold yun na, ang laking tulong when it comes to space. Pag binuksan tong hinge, dito lalabas yung, dito makikita yung battery sa loob. Pero wala namang problema, hindi naman siya lalabas. It's tightly secured. Ang napansin ko lang dito, pag a-under ka, kailangan nandito yung susi. So possible na exposed siya kasi nasa ilalim. So pagdating ng mga ulan or mga baha, ang magpoprotekta lang sa kanya is itong fender. Other than that, wala na. Dito pa lang may mga streaks na ng mga tubig. Pero all in all, wala naman naging problema. Ayan, nandyan lang siya. It's very secure. Wala namang reason para mag-drop siya. Ayan, unless ito turn mo. Tapos maganda naman yung cable management. Ayan, may kanya-kanyang housing yung mga electric wires at saka yung kable ng preno at saka nung shifters, kaya hindi naman sila maapektuhan pagdating sa mga kahit anong mga aberya na pwedeng tumama dito. And so like I said, kamukha lang ito ng ADO A20XE. Ang pagkakaiba lang, merong mga tweaks and mga upgrades na ginawa. So isa-isahin natin, meron na Shimano Claris para dito sa 7-speed. Tapos nag-Light Pro na rin sila. So extra weight reduction. So 5-arm crank. Tapos ito naman yung aluminum na chainring na meron siyang 45 teeth. 130mm BCD, kulay silver, and then yun nga, like I said, this is 45 teeth, more than enough for the city rides.
And then, ang ginawa nila, nilagyan nila ng rock bros na aluminum pedals para mas matibay. And ang pinakapanalong ginawa nila, yung pinaka-plus sa ginawa nila rito, nilagyan nila ng center stand. Sobrang convenient ng center stand na to. Kasi pag inangat mo siya, automatic, bigla na lang siyang mag-pop out yung dalawang yan. Pero pag ibabalik mo siya, kunwari magra-ride ka na, ang mangyayari, may spring siya, tapos isi-secure siya rito sa side na to. Yan, mukha siyang kickstand. Well, technically it is, but it acts as a center stand kasi ang placing niya dito sa gitna ng ilalim ng bisikleta. So may possible weight reduction, very slight. Tapos mas maganda yung form factor niya dahil dun sa kulay, yung nga is pag-modify. So nirepaint siya as this navy blue na kulay. Tapos may konting color shift ng purple. Saka may konting glitters na rin, yun yung dating niya. Sobrang ganda. And then they retain the orange logo of Ado. At saka mas striking and mas appealing, kaya ang ganda. So up close ganito siya. So it's glossy. Tapos may konting may mga kinang siya. Tapos yan, pag nag-shift tayo, yung kulay blue, may konting streak ng violet. Ganun yung nangyayari. Pero mostly kulay blue siya, dark blue. Ayan. So this is the G-Drive 2.0. Yan. This was made by Bike Project Manila for Ado A20XE. There it is. Okay, same 20-inch na wheels. Yan, meron siya 6 spokes dito. Tapos Schrader yung valve. Naka-tires built for the city. So this is 20 by 1.95. Kinaganda sa frame na to, meron pa siya extra material dito. This is for extra compliance. So to absorb more impact, or kunwari na dumaan ka sa mga lubak, at least kahit pa paano may konti siyang tulong na rin pagdating sa yun nga, sa compliance niya or sa pag-absorb ng shocks on top of the suspension. Pero dito syempre mas ramdam mo yung shock absorption. This is a steel spring-loaded suspension, stock from Ado na rin. Walang modifications na ginawa, they kept it as it is. Okay, saddle, malambot. This is not built for performance, this is built for comfort. Tapos dinagdag pa rito yung spring-loaded na seat post. Yan. So kunwari mag-a-adjust kayo, lalo sa mga matatangkad na riders, ilagyan nyo ng konting allowance pa yung pag-angat nito. Wala nang problema sa pag-angat kasi quick release siya. Dagdagan nyo lang ng konti kasi magsasag pa to dahil dito sa spring. Okay, so going around the city, walang ka problema. The usual folding bike na powered by electricity. Yun nga. Kasyang-kasya sa mga maikipot na daan. Tapos, ang maganda pa rito, hindi ka nalilate. Usually, ang biyahe ko, hindi na ako nagko-coaching ngayon lagi na akong bike to work o kaya motor. And to compare motor at saka bike, mas nalilate pa ako sa motor. Yun, syempre kasama ka sa pila Tapos hindi ka kagad makakasingit-singit. Saka syempre, kailangan mas safe. Pero pagdating naman sa bike, syempre meron kang bike lane, meron kang pwede kang sumampa sa bangketa at maglakad. And pag na-factor in mo lahat ng mga ganung bagay, nakatipid ka rin sa time. Tapos dumating sa point na pag iba traffic, ikaw umuusad ka pa rin. So personally, in my case, hindi ako nalilate. Nakatuwa. So this is the Ado A20XE modified by Bike Project Manila in collaboration with Electrified. Ano masasabi nyo sa design nito? Para sa akin, sobrang head turner. Mas gaganahan ka mag-ride. And I can say na ang laking bagay pag talagang personalized yung bisikleta para sa'yo. Para sa iba pang mga bikes or e-bikes, visit Electrified Philippines. Nasa ground floor of Capitol Green Street Commercial Center sa Capitol Hills Drive in Matandang Balara, Quezon City. You can also follow them on their Facebook page. So that's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe now and click the bell button para notified kayo kaagad. That's it for today. Ride safe. Bye.